So yun guys, bali nandito na tayo sa Malolos, Bulacan. Kita nyo ba ako? Yan. Nakabalik na tayo at gusto ko lang ipakita sa inyo itsura ng ating minivan. Kita nyo ang dumi. Kita mo magso. Ito yung likod, tingnan nyo ang gaano siya karumi. Yan. Kita nyo. Grabe dumi dyan oh. Ngayon, yan ang gagawin natin ngayon. Dilinisin natin siya. Yan o, kita nyo naman. Talagang galing sa malayong biyahe. Yan sa harap. Yan. Kita nyo. So ngayon, yan ang gagawin natin. Lilinisin natin siya. At mamaya, kwento ko sa inyo yung experience natin sa long ride. Ngayon, linisin na tayo. Ito gamitin natin. Galing kay Car Glow. Tapos meron tayong pamunas. Saka ito, pang-brush. Siyempre tubig. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung pag-wash. Kaya lang ang problema, wala akong tripod. Nasira. Kaya nga hawak lang muna. Ngayon gusto ko napakita sa inyo. Ito yung before. Yan, before. Kita naman, kita nyo. Ito ang dumi. Before. Tapos maya yung after, papakita ko rin sa inyo. Okay, so linis muna tayo. Isang mabilis ang wash lang. Tapos kwento ko sa inyo yung experience natin sa long drive natin. Pakita ko lang sa inyo pagbuga natin ng tubig. Yan. Mamaya pag sinabon natin, hindi ko na mahawak ang cellphone. Grabe dumi yan, no? Alright guys, nandito tayo sa labas. Nakapaglinis na ako, kaya lang may lakad tayo ngayon, naghatid ako, kaya ito, mamaya ako na ipapakita sa inyo pag-uwi. Baling yung kwentuhan ko lang kayo nung about sa biyahe natin. Ngayon kasi kung tatanong nyo about sa biyahe, kung nagka-problema ba tong minivan, dahil syempre ang layo nun, 500 plus kilometers papunta, tapos pati pabalik, so 1,000 kilometers may gityon, tinakbo natin. Ngayon, kung kaya ng minivan, oo naman, kayang-kaya. Bali wala naman ako naging aberya doon. Ang pinaka-pahinga nga lang namin nun pagkakakain, mag-CR, yun lang. So mga 15 to 30 minutes, yun yung pahinga namin sa pag magpapagas. So tinakbo namin yung papunta ng Bicol, mula rito sa Malolos hanggang Daraga Albay ng, hindi ako nagkakamala, sa 15 hours. So medyo matagal din yung biyahe na yun kung tutukasin, kasi hirap din kasi mabili sa Quezon, kasi kung familiar kayo sa daan sa Quezon, talaga malubak ngayon. Tapos inabutan pa ng traffic. Isa yun sa naging dahilan kung bakit napatagal tayo. Pero ganoon pa man, importante kinaya ng minivan. Kasi ang daan doon, ano rin taas baba. So, kaya naman kung sakaya. Huwag ka lang mag-i-expect na kagaya na ibang sasakay na talagang pagka overtake na bibira. Kasi 3-cylinder lang to Pero kung usapan kaya. May mga karga pa tayo doon. So ngayon ang nagastos natin doon sa gas, kung sa akin sumatotal, kasi ang nangyayari, kung tutusin, itong isang buong full tank na to kaya makarating ng Bicol. Ngayon syempre dahil nagpagas pa kami, nakagala pa kami. So kung sa gas na papunta at balikan ng biyahe, siguro sabihin natin mga nasa 5K yan, bali na yan, papunta at pabalik na yung tutusin. Pero syempre hindi naman natin sinasagad kasi yung fuel natin, talagang inaano lang natin siya. Pag nag-half, kakarga tayo. So ayun, isipin mo yung half kasi nasa siya, yung half tank nito nasa 246 yata, nasa 250 kilometers ang kayang takbuhin. So isipin mo kung nasa 500 plus yung Bicol, so full tank kaya. So magkakataon na talaga kung sa traffic, kasi pagka traffic syempre, tapos matagal talagang konsumo rin ng gas yun. So ang average na fuel consumption nito ay 14.3. Aircon lahat yun. Hindi pa natin nasubukan yung walang aircon na na sobrang layo Pero itong ginawa natin, naka-on lagi ang aircon nun. Walang patayan yun guys So yun lang, share ko sa inyo. Wala naman tayo naging aberya. So mamaya pagbaba ko rito, or pagka-uwi sa bahay, papakita ko na lang sa inyo itong itsura ng ating minivan, kasi kanina napakadumi, di ba? So before and after. Sa ano ba? So kung may tanong kayo dyan, comment nyo lang sa baba, tapos subukan natin sagutin sa next upload natin. So yun, yung Bicol vlog natin ano lang yun,
kumaga parang naging raw vlog kasi hindi ko alam kung saan tayo makakapunta noong time na yun. So ayun, next time ulit pag meron tayong long ride, sasama ko ulit kayo, ganun lang naman. Sa kung meron tayong i-update dito sa sasakyan or pag may gagawin, yun ang ipapaano ko sa inyo. So major problem sa biyahe, parang wala naman. Meron lang pala isa, yung sa aircon. Hindi ko alam kung ano, kung normal na ganun, pero alam mo pagka tumataas na yung RPM mo nang nasa 4,000 ganun, nagalaro sa ganun, pagka bumababad ka na o madalas ka mag high RPM, yung aircon niya nawawala, tapos parang siya nag-yellow kagad. Yun ang naman nakita kong problema. Ang ginagawa ko pagka ganun, ino-off ko yung aircon, tapos puro blower na lang, tapos pag lumakas na ulit yung buga, sa ulit on yung aircon, tapos i-maintain ko lang yung RPM ko na nasa, hindi itataas ng 3.5 or kung tumas, ibababa ko ulit. Kasi napansin ko pagka ganun, tuloy-tuloy yung ano, aircon maganda, walang problema. Pero pagka high RPM, yun, parang sinasabi nila na ano tawag doon, nahihilaw yung aircon. So yan ang ano, subukan nating ipa-check, pero nangyayari naman kasi pagka talagang long ride sa andaan kasi nga ron, sabi ko sa inyo, taas baba talagang mag-aapa ka ng pedal talaga eh. So yun na naman nakita ko, pero hindi naman big deal sa akin yun kasi malayo naman sa makina, hindi mag-usapan naman ang makina sa aircon, di ba? So yun lang. So sa akin hindi siya big deal. So issue ba yun? Hindi ko naman sabing issue, pero comment nyo dyan sa baba kung ano, kasi siyempre surplus to, hindi natin alam kung ano, kung yun eh posibleng, kasi eto guys hindi ko alam kung yung aircon na to yung sa lakasan, hindi ko kasi sure kung gumagana yun eh. So yun lang, update ko kayo pagka napaayos na natin o pag napacheck ko na. Okay, so yun lang. So far so good, wala naman tayong aberyang malala, hindi tayo na-flatan, wala tayong, hindi naman nagkaroon ng kalampag yung sasakyan natin. So syempre sa race day na kaya tayo mabagal, pag lubak talagang hindi tayo pupersado nung rarampa talaga na mabilis. So yun lang, comment nyo lang kung may tanong kayo dyan. So mamaya pakita ko sa inyo yung ating sasakyan yung before and after. Di ba nakita nyo napakaromi ngayon, malinis na. Kaya ikarga pa nga tayo sa likod, di ko pa nababa. So yun lang guys, balik ko kayo mamaya. So yun guys, panibagong araw na to. Kahapon kasi ginabi tayo na uwi, so hindi ko na naipakita sa inyo. Ngayon ito na yung after nung malinis natin siya. Kita nyo, di ba? Linis na, hindi kagaya nung pinakita ko sa inyo, sobrang dumi dahil galing biyahe. Ngayon yan, kitang-kita nyo na yung pagkakaiba. Alright, okay. So ngayon makulimlim kasi mukhang mag-high tide pa. Sana wag namang umulan. So mamaya tingnan ko kung lalabas tayo. Pero sa ngayon yan, pinakita ko na sa inyo yung after nating malinisan. So yun lang guys. Next vlog siguro tingnan natin kung saan tayo mapupunta, kung saan tayo makakalabas. So sa ngayon tamang magpupunas lang muna ako dito ngayon para masulit natin yung pagkalinis. So yun lang, bye.